Handa na po ba kayo mawit po? Magpuri. Hallelujah! Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito. Sa kadakilaan mo, magpupuri ako. Ako'y nagmamahal sa'yo, Panginoon. Ako'y nagmamahal sa'yo, Panginoon. Pangako mo, Jesus, ang puso ko'y payapa at panatag sa iyo. Panginoong Jesus, ako'y aawit sa iyo. Sa lahat ng oras, papuri ko ay totoo. Sa bawat sandali, Panginoon, Amen. Ako'y nandito sa iyo, Panginoon. Sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob. Sa lahat ng nais mo, kami ay susunod. Hey! Panginoong Jesus, kami aawit sa iyo. Sa lahat ng oras, papuri ko ay totoo. Sa bawat sandali, Panginoon, tanggapin mo ang awit ko at hiling ko alay sa iyo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y aawit sa iyo. Sa lahat ng oras, papuri ko ay totoo. Sa bawat sandali, Panginoon, tanggapin mo ang awit ko at hiling ko'y alay sa iyo. Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, as I have mentioned before, patapos na yung taong 2024. Kumbaga, ano na to, mga finishing kick nung ating tema, nung ating pag-aaral patungkol po sa kabanalan. At pagkatapos, by next year, ay ibang tema na naman yung ating bibigyan ng diin. So, ito pong mga finishing kick na ito, sabi ko nga, mga malalakas to, mga strong finishing kick when it comes to our topic or theme, which is holiness. Kaya dinify, di ba? Linawin nating mabuti. Ano nga uli yung definition ng holiness? So, pinag-usapan natin, pinag-aralan natin yung pasimula dun sa mga original na mga salita, kung ano ba itong holiness na ito. Sa Old Testament, ang ginamit ng salita yung word na Kodesh.
Kung ma-recall niyo yung speaker natin ng church anniversary, sabi niya, ito yung rule of first mention, yung unang pagkabanggit ng salitang banal. Kodesh, sa Exodus 3. And then sa New Testament naman, yung Greek word na hagiasmon or hagios. At yun yung ginamit dito sa 1 Peter chapter 3 na ating binasa kanina. Na ang ibig sabihin po talaga dyan, yung Kodesh at yung hagios, yung literal na ibig sabihin nun ay set apart for God. Pag sinabing set apart for God, pag sinabing set apart, ihiniwalay. No? Ihiniwalay para sa Diyos. Naalala ko pagkang ito yung biglang pumasok sa isip ko nung nagpe-prepare. Para bang halimbawa, merong isang tray ng itlog. Yan. Doon sa isang tray ng itlog, meron dong ihihiwalay, eto para sa leche plan. Yan. Naalala ko yung mga may gagawa ng leche plan na masarap eh. Huh? So, gano'n, set apart. Ihiniwalay na. Kumbaga, sa dinami-dami ng mga tao, mga bagay, mga lugar, meron talagang set apart, ihiniwalay. At yung paghihiwalay na yon, yung set apart na yon, para kay Lord yon. Para kay Lord. So, set apart or dedicated, itinalaga. No? Nakatalaga, pag sinabing dedicated or itinalaga para sa Diyos, walang pwedeng gumalaw. Hindi pwedeng galawin ni numan. Walang pwedeng umangkin sa Diyos lang. Yun yung ibig sabihin po nung holy or holiness. Set apart for God, dedicated for God. Kaya di ba binanggit natin nung nakaraan, because of that, merong holy place, yung lugar na itinalaga para sa Diyos, merong mga holy days, araw na para sa Diyos, at merong mga holy people. At yung holy people na yon, kung mag-review lang po natin ito, yung holy people na yon, as we have trusted Jesus for our salvation, kung ikaw ay tinubos na ng dugo ni Kristo, ikaw ay kasama na dun sa mga binanal. Pag sinabing binanal, ikaw ay itinalaga na, inihiwalay na para sa Kanya. Kumbaga, kay Lord ka na. Sa Diyos ka na. So, ulitin ko, kung ikaw ay nagtiwala na kay Jesus Christ, isinuko mo na ang buhay sa iyong Panginoon, iniligtas ka na niya, ikaw ay banal at ihiniwalay na, itinalaga na para sa Panginoon. Last Sunday, if you were here at nakinig po kayo at merong binanggit sa atin doon na meron daw mga level pala yung holiness. Iba't ibang mga level, no? Levels of holiness. Natatandaan niyo yan, yung levels of holiness? Ang una, ang first level of holiness, yung tinatawag na positional holiness. Positional holiness o yung tinawag na legal righteousness. I-explain ko lang siyang sandali para ma-appreciate natin ng gusto yung kabanalan. Positionally, ibig sabihin, by position, banal na tayo. Kung tayo'y sumampalataya na sa Panginoong Jesus. So positionally, yes, nagkakasala pa rin tayo, pero iniligtas na tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos. Kaya tinawag na tayong mga saints. So, nagkakasala pa tayo, pero binanal na tayo. Yung kabanalan natin nanggaling sa Diyos. Siya yung naglagay nun. Siya yung naglagay ng, kumbaga, dinesignate niya na. Yun na yung posisyon na inilagay sa atin. Yung kabanalan na yon. So, holiness actually, right now, is our identity. Yan na yung identity natin. No? Sabihin mo sa katabi mo, identity mo yan. Banal ka na. Ayan. Kasi positionally, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesus, binigyan niya na ng identity na banal na. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, kasi minsan, parang hindi natin matanggap yun kasi alam natin, yes, may kasalanan tayo. Pero sabi ng 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin. Sino yan tinutukoy doon? Siya na walang kasalanan. Sino yan? Si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus. Sabi,
Siya na walang kasalanan, God made Him to be sin for us. Si Jesus Christ na walang kasalanan, siya na yung naging kasalanan. Paano nangyari yun? Nung ipako siya doon sa krus at pagdusahan niya yung kasalanan nating lahat, yung siya na yung kumuha ng posisyon natin bilang makasalanan na tayo dapat yung parurusahan, God made Him who had no sin to be sin for us para sa atin. So that, sa gayon, sa pamamagitan niya, we might become the righteousness of God. Magiging matuwid na tayo sa harap ng Diyos. So kung naging matuwid na tayo sa harap ng Diyos, ayon, binanal na tayo ng Diyos. Pinatawad na, nilinis na tayo. So alam nyo, napakahalaga po ito. It is essential that we begin here with the holiness as our identity na ibinigay na sa atin ng Diyos. So dahil banal na tayo, positionally, therefore, we will pursue holiness. Dahil banal na tayo. Baliktad po yun dun sa paniniwala ng iba. Yung iba ang paniniwala nila, magpapakabanal ako, magpapakabait ako, magpapakabuti ako para maging banal ako. Hindi po ganon. Nauna yung binigay na sa atin yung position na binanal tayo ng Diyos, and because binanal na tayo ng Diyos at yun na yung identity natin, therefore, mamumuhay na tayo sa ating kabanalan. So, positionally, ibinigay na sa atin yung identity natin, sabi ng Diyos, banal ka na. And that position, yung position na yun, na tayo binanal na ng Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng ating assurance, ng ating katiyakan, ng ating kaligtasan. Kaya ang sabi ni Paul sa Romans 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation. Wala nang kaparusahan, wala nang kapahamakan, wala nang impyerno. Hindi na natin daranasin yon for those who are in Christ Jesus. Pero mali ata yung sabi ko na wala nang impyerno. Hindi, may impyerno pa rin. Pero hindi na natin dadanasin. Ligtas na tayo doon. Dahil nandun na tayo kay Jesus Christ at sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay binanal na. Yan. So positionally, we are holy. Ang second level ng holiness, as mentioned nung nakaraan, yung practical holiness. At sabi nga, nandyan tayo ngayon, yung experiential, yung tayo'y nararanasan natin, yung pagiging banal. So kung nilagay na sa atin ng Diyos yung ating identity bilang mga binanal niya, yung ating buhay sa mundong ito, yung ating journey is also a journey of holiness. No? So positionally, identity natin, binanal na tayo. Therefore, yung buhay natin, yung journey natin dito sa mundong ito, ay buhay kabanalan din yan. So, holiness should characterize our daily life. Yan na yung dapat makikita sa ating buhay. Ulitin, bibigyang diin natin yan, ha? We are holy. Binigay na sa atin yung holiness. Therefore, we are to pursue holiness. We do not pursue holiness in order to become holy. No? But we are holy already. Positionally, that is why we are going to pursue holiness. Yung madalas na binabanggit ng Pastor Willie, yung being muna bago yung doing. Yung being natin, yung identity natin, ginawa na tayong banal. Therefore, kung yun yung identity natin, yung doing natin will follow. Yun na yung ating kabanalan. So, pursuing holiness means there are things na which we should intentionally hahabulin, intentionally. Yun yung gagawin natin. Naalala niyo yung text natin last Sunday, yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Sabi doon, it is God's will that you should be sanctified. Therefore, ano yung mga binigyang diin noong nakaraan? Therefore, you should avoid sexual immorality. Each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Hindi na passionate dun sa mga lust na katulad ng mga ginagawa natin noon. Di ba? And then dun sa text natin ngayon, yung 1 Peter chapter
1 sa verses 15 and 16. Ano sabi doon? Just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So yun yung after nung ating position, meron tayong kasunod na as ating daily experience ng ating kabanalan, yung practical na holiness, dapat ito na yung ating pinupursu sa ngayon. And finally, dun sa levels of holiness, yung tinawag na perfect holiness. Alam niyo ito yung nililinaw natin, bagamat inaasam ang pinupurso natin, gusto natin yung maging perfect tayo. No? Pero yung perfect holiness or perfect righteousness, it will only happen pag nasa langit na tayo. Pag nasa langit na. Yung ibang salitang ginagamit na dito yung ating glorification. So pag nasa langit na tayo, tapos na yung buhay natin dito sa lupa, doon na tayo mabubuhay in perfect holiness. So finally, yung holiness is our destination. So, una, binigay sa atin yung ating identity as holy. And then yung buhay natin sa mundong ito, yung journey natin is holiness. And then yung ating destination, yung perfect holiness, yun yung pinaka-final state na natin. Sabi ni Peter, 2 Peter 1:4, sabi niya, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. So, pagdating dun sa langit, sabi, we may participate in the divine nature and this will bring us back dun sa purpose ng Diyos para sa atin. Ano ba yung purpose ng Diyos para sa tao? Tatandaan nyo during creation, bago lalangin, mababasa natin, sabi ng Diyos, let us make man in our image. Sa imahe natin. Ano yung image na yon? In that perfect, holy nature. No? So pagdating natin dun sa langit, yung nandun na yung perfect holiness, nakabalik tayo doon sa talagang purpose nung paglalang sa atin. Yung perfect na yon. We are restored dun sa perfect state na yon na siyang layunin talaga ng Diyos para sa atin. So holiness is our identity, it is our journey, and it is our destination, yung perfect holiness doon sa kalangitan. Pero ang tanong sa atin sa ngayon, babalik tayo doon kasi yung buhay natin nandun tayo sa journey, doon sa practical holiness, yung pang-araw-araw na buhay. So ang tanong, papaano ako mamumuhay ngayon? Papaano? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon, yung pursuing holiness. Pag sinabing pursue, ano ba ibig sabihin nun? Pagsisikapan, ano pa? Hahabulin, no? Yun yung pinupursu. Yun yung ginugusto mo. Yun yung talagang direction mo at yung gusto mong marating. You pursue. So yun yung pag-uusapan natin. Pursuing holiness. Tanong, madali ba? Sino ang sabi madali? Taas kamay. Huwag mahiya. Uy, nahiya sila. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi madali? Because we are living in an unholy world. Yung mundong ginagalawan natin, hindi banal. No? Mga kasalanan. Meron akong isang nabasang komentary, sabi niya, alam niyo yung pamumuhay dito, sa mundong ito, kahit Christian ka, gustong-gusto mong mabigyang kaluguran ng Diyos, gustong-gusto mo na maging mabait, gustong-gusto mong ipursu yung holiness. Pero ang hirap, sabi niya, ikukumpara mo yan, halimbawa nagbabasketball ka. Halimbawa lang nagbabasketball ka. Tapos pag nagbabasketball ka, gusto mong manalo. No? Alam mo, ang hirap-hirap manalo, pagkang halimbawa, ginagalingan mo yung paglalaro mo para manalo, 5 kayo, kalaban nyo 6.
Yung iba nga sa liga, sabi nila, pati yung referee kakampi pa. Hindi ka mananalo talaga. At ang mahirap nun, kahit anong pagsisikap mo at kahit anong galing mo, pag may kasama ka sa team na binibenta yung laro. Diba? Hindi ka mananalo. So, yung ating pamumuhay dito sa mundong ito, na parang gustong-gusto nating manalo, gustong-gusto natin i-pursue yung holiness, ang hirap-hirap gawin. Napakahirap yung pamumuhay na yan. No? It is extremely difficult for us to win that battle. You know why? Because we are living in this unholy world. Tapos titingnan natin yung buhay ng mga nakapaligid sa atin. Tapos nagpipilit kang magpakabait. Pinipilit mong maging maayos yung buhay mo. Then titingnan mo sila. Mapapatanong ka sa Lord, sabihin mo, Lord, ba't ganon? Bakit parang mas sinuswerte pa ata sila? Bakit parang mas maganda pa yung buhay nila? Samantalang puro pandaraya, puro mga masasama yung ginawa. Ako na nagsisikap maging mabuti sa iyo, parang ako pa yung nadedehado sa buhay na ito. Huh? Napakahirap. Napakahirap. At ito pong battle na ito, itong pakikipaglaban na ito, para sa kabanalan, ay nangyayari po ito in all areas of our lives. In our hearts, in our minds, merong battlefield nandyan, yung mga desires natin, yung emotions natin, di ba? So, tingnan natin, ano yung sinasabi ng text natin, yung 1 Peter chapter 1 na binasa natin? Ano yung sinasabi niya na susundin at gagawin natin for us to pursue holiness? O balikan natin yung text in 1 Peter 1. Sabi nung verse 13, 1 Peter 1:13, sabi dito, therefore, prepare your mind for action, be self-controlled, set your hope fully to the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. I-analyze po natin itong verse na ito. Therefore, prepare your minds for action, be self-controlled, set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Himay-himayin natin. Unang sabi dyan, prepare your minds for action. Prepare your minds for action. Sa ibang translation, ang pagkakasabi, gird up the loins of your mind. Huh? Alam po ninyo, itong isipan natin, the mind is the main battlefield when it comes to holiness. It always begins in the mind. Diyan lagi nagsisimula yan. Ha? Tanong mo nga sa katabi mo, ano laman ng isip mo? Banal ba? Holy ba yung laman ng isip mo ngayon? Yan. Diyan nagsisimula yan sa isipan natin. Kaya sabi ni Peter, prepare your minds for action. Sa ibang translation, sabi, gird up the loins of your mind. Medyo malalim na English yun. Pag sinabing gird up the loins of your mind, kasi sa context nila, pag sinabing gird up the loins, tinutukoy doon yung damit. Alam niyo naman yung damit nila noon, di ba? Yung mga mahaba. Kahit lalaki, kahit sundalo, mahaba yung damit. Pag sinabing gird up the loins of your mind, pagka kailangan mong gumawa, kailangan mong umaksyon, yung mga laylayan ng damit, yung mga babae makaka-relate dito eh. Yung mga lalaki hindi gan. Yung mga babae, di ba, normally, kaya yung mga babae gusto na rin lang naka-shorts, naka-pantalon. Kasi medyo mahirap kumilos pagkang nakapalda ka, medyo mahaba yung ano. Kaya sabing, gird up the loins of your mind, sabi rin, itatakin mo. Yun. Meron kang belt, itataas mo, isusuksok mo, para madali yung pagkilos. Ang pinaka-counterpart daw niyan ngayon, yung pagkang ikaw ay naka-long sleeves, yung sinasabi lang, roll up your sleeves. Ayan, iro-roll up mo para mas madaling kumilos, mas madaling gumalaw. So yun, gird up the loins of your minds so that yung isipan mo madaling makakilos dahil diyan nandiriyan yung pakikipaglaban natin dun sa kasalanan, nandiriyan yung pakikipaglaban natin sa iba't ibang mga tukso at iba-ibang mga pagsubok na natatanggap natin, kinakaharap natin dito sa buhay na ito. Magpapastor yan, gusto niya mag-preach later on. Ha? Yan. Magpipreach yan later on, gagayahin niya si ninong niya. Ha?
Gird up the loins of your minds. Prepare your minds for action. Ibig sabihin, dapat yung laman ng isip natin, kabanalan para sa Diyos. Yung isip natin, sabi nila, kino-compare nila yan minsan, sa parang sponge. Diba? Sponge. Ano ba Tagalog ng sponge? Esponja. Yung panglinis ng pinggan, 'di ba? Yung kutsyon, 'di ba? Pag titipid tayo, yung kutsyon na lang, yung foam na lang, 'di ba? Parang ganun yung mind natin, nag-a-absorb 'yan, no? Ilubog mo 'yan sa maruming tubig, pag piniga mo siya, ang lalabas diyan maruming tubig. Pag nilubog mo siya sa malinis na tubig, pag piniga mo siya, lalabas dyan malinis na tubig. So yung isipan natin in preparing our mind for action para sa kabanalan, kinakailangan ang laman niya, ibinababad siya, at lagi siyang nandoon ang ipinapasok sa kanya supposedly, kabanalan. Kabanalan din. Papaanong papasok ang kabanalan sa ating isipan? Yan. Kumusta po ang devotion ninyo? Itong Bible ninyo? Nabubuksan po ba? No? Kasi pagkang walang laman na Bible yung ating isipan, di ba? Pagkang meron tayong na-receive na balita, meron tayong na-receive na sitwasyon, meron tayong hinarap na kung ano paman, walang paghuhugutan ng salita ng Diyos na pwede nating gamitin para harapin yung sitwasyon na yan. So let us prepare our minds for action. At alam nyo, madalas ang problema natin dito sa ating kaisipan is that masyadong distracted. Masyadong distracted yung kaisipan natin. Bakit siya distracted? Maraming ingay. No? Madaming ingay. Sino sa inyo dito yung nag-e-enjoy pagkang madaming ingay? Di ba? Hindi ka makakonsentrate, hindi ka makafocus. Sa buhay natin ngayon na sinasabi nga, we are living in this unholy world, ang daming mga ingay, ang daming noise na ibinibigay sa atin nitong mundong ito so that we cannot focus, we cannot concentrate in the holiness na gusto ng Diyos na ginagawa natin. Andyan yung mga audio and visual noise. Meron talagang maingay. Diba? Minsan, maingay yung radyo ng kapitbahay mo. Sa halip na ikaw ay nagpipray, biglang sa isip mo, nakatuon sa Panginoon. Biglang mararamdaman mo, meron kang pagkainis, pagkagalit. Ano ba naman itong kapitbahay ko na ito? Walang konsiderasyon. Pero gusto mo sanang magano sa pero madaming ingay. No? Daming ingay. No? Audio and visual noise. Alam nyo, noon niyang panahon nila nung panahon ng Panginoong Jesus, anong ginagawa ng Panginoon? Nagre-retreat siya sa isang tahimik na lugar, in an isolated place, so that he could commune with his Father. Nung panahon niya yun, walang isteryong tumutugtog noon. Ngayon, sa dami ng ingay, sa dami ng mga, yung media, diba? Minsan nga, tayo mismo yung nagpapaingay gusto natin, manonood ako, magandang palabas at malakas yung tugtog, malakas yung tunog. Yun yung gumugulo sa isipan natin ngayon. Maraming mga, ito daw, era natin, panahon natin ngayon, is an era of entertainment. Itong generation na ito, generation natin, this is a generation of entertainment. Lahat ng tao ngayon, entertainment ang habol. Kaya gusto natin lagi mga magagandang cellphone, magandang gadget, at titingnan natin, para saan yan? To entertain us. Paano yung entertainment natin? Surfing, watching, At habang na-entertain tayo, alam nyo, habang na-entertain tayo, hinahayaan nating pumasok yung maraming noise na yan sa ating isip, and that our mind would not be able to focus and concentrate dun sa gusto ng Diyos na ginagawa natin. Kaya ang sabi ni Peter, prepare your minds for action. Linisin yung isipan natin. Gird up the loins of your mind.
Tanggalin yung mga nakaka-distract. Tanggalin yung mga nakakaabala sa atin so that our mind can function and think efficiently and focus kung ano yung ginagawa gusto ng Diyos para sa atin. Marami sa atin, because of those distractions, because of those noises, ano nangyayari? Pati yung ating mga priorities, ba, nababago, may mga dapat gawin, hindi nagagawa. Si Peter yung nagsulat to in 1 Peter chapter 1 na binabasa natin. Si Paul naman, ang sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Ganon din sa isip na naman. Kasi napakahalaga nitong isip na to para mangyari yung holiness na gusto ng Diyos para sa atin. And then pangalawa, sabi nung verse na yon, 1 Peter 1:13, sabi, prepare your minds for action and then be self-controlled. Be self-controlled. So yun yung second directive niya. Sa ibang version, ang ginamit na word doon is be sober. Keeping sober. Anong ibig sabihin ng sober? Diba? English yun eh. Ano sa Tagalog yung sober? Nasa malinaw na kaisipan. Ang kabaliktaran ng sober, ay yung tipong tipong lasing. Lango, yan, So, di ba, pagkang sober-minded, malinaw, maayos yung kaisipan. Pagkang hindi sober, hindi malinaw yung kaisipan, parang lasing. At pagkang lasing, di ba, hindi sober yung kaisipan, nawawala ng control. Nawawala ng self-control. Kaya marami, dahil sa kanilang paglalasing, nakakagawa sila ng mga bagay na hindi nila kayang gawin kapag nasa maayos, nasa matinong kaisipan. Bakit? Kasi pag nasa matinong kaisipan sila, nakokontrol nila yung sarili nila. Alam nila, hindi pwedeng gawin to. Ito yung dapat kong gawin. Dahil matino yung kaisipan. Pero pagkang lasing, hindi nila makontrol. Kaya lumalakas yung loob, pati pagsuway, pati yung mga kalokohan, mga kasalanan, nagagawa lang. Madalas yung mga nahuhuli, ang mga rason ay lasing kasi. Whether sa alak or sa ipinagbabawal na gamot, di ba? So, hindi sober yung kaisipan. Ang sabi dito ni Paul, be self-controlled or be sober. Dapat malinaw yung ating kaisipan so that we can control our actions. Kontrolado natin yung sarili. Be self-controlled. Kumusta ang self-control mo, kapatid? Tanungin mo ang katabi mo, kumusta self-control mo? Nakokontrol mo ba yung temper mo? Nakokontrol mo ba yung iyong bibig? Yung iyong panahon ngayon ng holiday rush. Nakokontrol mo ba yung paggastos mo? O next year na lang ako mag-isip ng paano babayaran yung mga ginastos. Be self-controlled. Sabi, be self-controlled. So, prepare your minds for action, be self-controlled, and then pangatlo, sabi nung verse, set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Set your hope fully. Yung pag-asa mo, ilagay mo dun sa biyaya na lubos ang mahahayag pagdating ng panahon ng ating Panginoong Jesus. Ito ang tanong. Nasaan ang iyong hope? Nasaan ang pag-asa mo? Merong survey na nakita ko sa news, sabi nila, medyo mababa yung confidence ng maraming mga tao pagdating sa New Year, sa next year. Kung baga tinatanong sila, anong tingin mo next year? Gaganda ba? Medyo hindi ganun kataas yung kanilang kumpiyansa. Meron namang iba na, okay, sige, maganda yung next year. Sabi nila. Pero ang tanong, bakit yung iba, mababa ang confidence? Yung iba, ay sabi nila, maganda yung next year. Ito yung number 1 next year, may election. May election. Alam po ninyo, many Christians have put their hope in the political system. And even in the politicians. Kwentuhan ko po kayo sandali. Nung pong Lunes,
nagtawag po actually scheduled Christmas party ng Marbal. If you know Marbal, ito po'y samahan ng mga pastor dito po sa Marikina. As a background. Nung anniversary po ng Marbal, I think September or nung anniversary ng Marbal, nandun din po ako, may dumating na mga politiko. At pagdating ng mga politiko, naku po, may mga paraffol para sa mga pastor. Alam nyo, may nanalo ng washing machine, may nanalo ng yung smart TV. Ganon, ang dami. Mahigit 30 yung mga pinaraffol. Nung anniversary. So, nitong Christmas party actually sa registration pa lang, ang daming a-attend. Ang daming a-attend ng Christmas party. Yun pong bagong halal na presidente ng Marbal, ng asosasyon ng mga pastor dito sa Marikina. Sabi niya, mga kapatid, mga kapwa ko pastor, wala po tayong inimbitahang politiko. Wala. With that decision, alam ko, sabi niya, maraming ma-offend at maraming umaasa. At totoo naman po yun. In fact, merong mga hindi na umattend dahil nung malaman nilang ganon. Alam po ninyo, maraming mga tao, kahit Christians, ang hope nila nandun sa political system, nandun sa politician. Nandun. Kaya ang tanong, saan natin dapat ilagay yung ating pag-asa? Yung iba, maganda yung tingin nila for next year. Bakit? Maganda yung kanilang trabaho. Maganda yung takbo ng negosyo. Nandun yung pag-asa, pero ang sabi ni David in Psalm 20 verse 7, yung mga nag-aral ng Experiencing God, memory verse to, alam niyo ba yung awit 27? Ano sabi doon? Ang iba'y nagtitiwala sa mga kabayo. Ang iba'y nagtitiwala sa mga karwahe. Ngunit kami nagtitiwala sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Some trust in chariots and some in horses, but we will put our trust, our hope, in the name of the Lord our God. Ang sabi ng verse, for our holiness, we must set our hope fully on the grace, dun sa biyaya. At ano tong biyaya na ito? We are saved by grace. By that grace. Alam po ba ninyo, nung isulat ni Peter, itong binabasa natin na ito, yung sulat niya na ito, Peter was writing to Christians all over the world facing persecution. Doon sa mga dumadanas na matinding pag-uusig dahil sa pananalig nila. However, sa halip na makisimpatize si Peter doon sa mga persecution na dinadanas ng mga Christians na yon, ang exhortation niya sa kanila, sabi niya, rejoice in your suffering. Magala kayo. Magala kayo. Kahit na merong pagdurusa, kahit na merong kahirapan, kahit na merong pagkakasakit. Bakit? Because our hope is fixed on the grace of our God. Andun sa biyaya ng Diyos. Hindi natin alam kung mananalo yung kandidato na yung sinusunod. Hindi natin alam kung magkakaroon ng impeachment. Hindi natin alam kung gigirahin tayo ng China. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa ekonomiya. Hindi natin alam kung magkakaroon ng karamdaman sa pamilya or whatever. Hindi natin alam yon. That's why we just have to put our hope fully. Yun lang ang object ng ating hope. Fully on the grace, sa biyaya ng ating Diyos to be given you when Jesus Christ is revealed. Doon lang tayo umasa. Huwag nating ilagay yung tiwala natin, yung pag-asa natin sa kung ano paman. Tandaan natin, dahil sa biyaya ng Diyos, iniligtas niya tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y nakakaranas ng kanyang pakikinig sa ating mga panalangin. It is a command given by God through Peter. Sabi niya, rest your hope. Put your hope on that grace of our Lord Jesus Christ. Ano yung sunod na verse? Verse 14. Verse 14 it says,
As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. As obedient children. Obedient children, mga masunuring anak. Or merong komentary sabi niya, parang mas accurate, instead na obedient children, parang mas accurate yung children of obedience. Children of obedience. You know, as children of God, our character should be that of obedience. Kumbaga, ito yung contrast, ito yung kabaliktaran nung disobedience na yun yung description ni Paul sa mga non-believers. Yun yung description ni Paul dun sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus. They are disobedient to our God. Therefore, kung tayo ay anak ng Diyos, we should be children of obedience. Masunurin tayo dapat. Masunurin tayo. Because disobedience is a demonstration. Disobedience is a demonstration of our sinful nature, of our depravity. Disobedience is a demonstration ng ating dating pagkatao. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ganyan tayo dati. Yung pagiging disobedient natin. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ni Peter, gusto ko, yung mga anak dapat obedient. Taas ang kamay ng mga masunuring anak. Taas ang kamay. Talaga. Oh, pakipicturean nga itong mga nagtaas ng kamay na to. Mga obedient children. Hallelujah. Diba? Yun yung gusto ng Diyos na dapat maging tayo. We are obedient children. Obedient to our parents. Obedient to God. Obedient to the laws. Diba? Obedient children. At sabi, do not conform, wag na tayong makiayon dahil sinusunod na natin ang ating Diyos, wag na tayong makiayon dito sa mga evil desires na ito. Meron tayong mga evil desires, yung mga gusto nating gawin nung tayo wala pa sa Panginoon, wag na tayong makiayon dyan. Alam po niyo, merong isang preacher, medyo masakit magsalita itong preacher na ito. Gusto ko lang siyang i-quote. Kung kilala niyo si John MacArthur, ito, medyo masakit itong sinabi niya na ito eh. Sabi niya, and I'm going to quote him. Sabi niya, if sin and unrighteousness characterize your life, there is a possibility that you are a disobedient Christian. Diba? Pagkang yung buhay natin, Christian ka, halimbawa, Christian ka, sabi mo, tinanggap mo si Jesus, pero ang buhay mo, it is characterized by sin and unrighteousness, namumuhay ka sa kasalanan, there is a possibility na ikaw ay disobedient Christian. Pero ang sabi ni Peter, doon sa binasa natin, dapat obedient children tayo. Kaya ang sabi ni John MacArthur, but there is a greater possibility that you're not a Christian at all. Masakit magsalita itong pastor na ito. Huh? But come to think of it. Come to think of it. Di ba dapat masunurin nga tayo? Wala dapat disobedient. Ngayon, kung patuloy na mamuhay in disobedience, ang sabi niya, there is a greater possibility. Actually, hindi rin siya sigurado. Meron lang posibilidad. Baka naman hindi pa talagang tinatanggap si Jesus. Kung ikaw man ito, huwag kang mag-alala. May pag-asa pa naman. If you are really not yet a Christian, this is about time to surrender your life to Jesus Christ. Repent of our sins and obey Him. Live a life of obedience as obedient children of our God. And then yung sunod na verse sa 1 Peter chapter 1 in 15 and 16, sabi doon, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy, for I am holy. Alam po ninyo, nakakalungkot minsan pagkang meron tayong nakikita, naririnig, naobserbahan, nababalitaan, na merong mga tao who claim to be Christians, and yet, para sa kanila, yung
pagsunod at buhay kabanalan is an option. Parang option. Pwedeng gawin. Depende sa'yo. No? Sa'yo, kung seryosohin mo, parang ganon. Pero hindi po ganon eh. Parang yung idea ng pagsunod kay Jesus Christ, parang optional. No? Ito ang tanong sa atin kung ganon man. Ano ang kaibahan natin sa mundo? Ano ang kaibahan natin sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus? Baka sabihin nyo, hindi, iba yung aking paniniwala. Talaga? Iba yung paniniwala mo? Sigurado ka, kasi baka yung paniniwala mo, parehas din nila eh. Baka naniniwala ka pa rin sa swerte hanggang ngayon. Baka naniniwala ka pa rin na, di ba? Baka hindi pa nababago yung ating mga paniniwala. No? Pero ang tanong, ano ang kaibahan natin sa mundo? Bukod sa kaisipan, ang dapat na maging kaibahan natin is yung ating buhay. Our life. Yung pursuing holiness at the end of the day, yan yung gustong ipagawa sa atin ng ating Diyos na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. Yun yung, di ba, yung binanggit natin kanina, yun yung dapat destiny natin. Yun yung dapat patutunguhan natin. Holiness matters to God. Mahalaga yan para sa Diyos. Mahalaga yan. Gusto niyang makita sa atin yan. Gusto niyang yung kanyang mga anak sumampalataya sa Kanya ay mayroong pamumuhay na nakatalaga, nakahiwalay para sa Kanya. So every Christian, hindi ito para sa, baka naman yan para kay pastor lang. Para lang yan dun sa mga leaders, sa mga matured, para dun sa mga may posisyon, yung mga Hindi po. Every Christian is to pursue holiness. Lahat. Every Christian is called to live a holy life. There is no exception to this call. Walang exempted. Hindi yan option. Kaya nga yung sabi ng verse na binasa natin, He who called you is holy. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Therefore, dapat din tayong mabuhay na banal. No matter kung ilang taon ka ng Christian, no matter kung babae o lalaki ka, no matter kung may asawa ka o single ka, no matter kung ano man yung kalagayan mo sa buhay, ano man yung educational attainment mo, every Christian is called to be holy. Sabi niya, be holy because I am holy. Patapos na po yung taong 2024. Traditionally, we celebrate and welcome the new year by having some resolutions. Traditionally, merong mga ganun pang ginagawa yung mga tao. Sa pagtatapos ng 2024, papasok ang 2025, what do you intend to pursue next year? Anong gusto mong habulin next year? Yung personal goals mo? Yung iyong mga ambisyon? Yung love life? Dapat ngayon, magka-love life na ako. At tandaan ko yung yung dati natin presidente, tinanong yung love life niya, sabi niya, parang Coke, dati regular, naging diet, ngayon zero. Ano yung ipupursu? Yung career, why not pursue holiness? Bakit hindi yung ating habulin? Rather than yung self-satisfaction natin, yung mga kagustuhan natin, why not pursue self-control? Tulad nung binanggit natin kanina. Instead of self-gratification, why not self-denial? Kung ano yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto ko. Rather than self-glorification, why not glorify the Lord sa buhay natin? Because of our obedience, because of the holiness na pinapakita sa buhay natin. I would like to end with this hymn. Napakaganda nitong hymn na to. Alam niyo yung hymn na Living for Jesus? Siguro, ang nakakaalam lang nito yung mga matatanda sa akin. Yung mga mas bata. Hindi na natin ganong inabot itong
Itong kanta na to, no? Sabi ng Living for Jesus, yung lyrics niya, sabi, living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do. Sa lahat ng ginagawa ko. Yielding allegiance, glad-hearted and free, ito yung pathway of blessing for me. And then yung chorus niya, ito yung sinasabi, Oh Jesus, Lord and Savior, binibigay ko sa iyong buhay ko. Dahil nung tubusin mo ako, binigay mo yung buhay mo sa akin. Huh? And then sabi niya, wala na akong magiging ibang master. Ikaw lang. Panginoon, nagpapasalamat kami sa salita mo na nagbibigay sa amin ng gabay, nagtuturo at humahamon sa amin, na ialay namin ang aming buhay para sa inyo. Inialay na ninyo ang buhay ninyo para sa amin. Kayo na po yung nauna. At tinanggap namin ang biyaya ng inyong pagliligtas. Panginoon, dahil sa paglalagay nyo sa amin, sa aming posisyon, sa aming identity ng kabanalan na kami itinalaga para sa inyo, dalangin namin na sa aming buhay, makita po ito. Saan ang buhay namin na ipapamuhay namin na nagbibigay kaluguran, kasiyahan sa aming Panginoong Jesus. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga salita mo na nahasik sa aming mga puso, kasama ng aming inawit, patuloy na magbigay paalala at mangusap sa amin. Susunod kami sa inyo. And we will pursue a life of holiness na siyang nais niyo para sa amin. Thank you, Lord, for your grace. We pray this in Jesus' name. Amen. God bless you all. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our Let our hearts be your service arm. Now disciples, greater desire. Quality living and abundant blessing. Coming different, full of hope, of love and of faith. As we gather to grow and scatter to